May naniniwala pa ba dun sa 18 Marines? So, ang latest ay tinawag silang sinungaling ni Sharon Cuneta kasi meron silang pinalabas dun sa or na-kesyo na bigyan daw ng maleta si Kiko Pangilinan while they were in Marawi. Sabi ni Sharon, "Nag-vlog ako nung nasa Marawi kami. Sa Marawi pa ba talaga kami bibigyan ng maleta?" And of course, Sharon said that everything they have, they worked hard for. I mean, Sharon's been in show business since she was what, 18? Maybe even younger, 16? Anyway, so ito nga yung explanation ng abogado nitong 18 Marines is, hindi naman daw sinabi ng Marines na nakatanggap ng maleta tong si Kiko. Nagkataon lang daw na lumabas yung picture niya dun sa background nung nagpa-press conference sila. Why do you even have that in the background in the first place? What are you trying to imply? 'Di ba? That's a very, kung totoo man yung sinasabi mo na di naman sinabi ng mga Marines na kasali siya do'n, na nandun lang yung picture nila dun sa background, why is it even in there? Ba't kailangan may background? 'Di ba? Even if that's true, did you really think na hindi mapapansin 'yon? Napaka-careless naman nung press conference na 'yon to include a photo of somebody who isn't being accused of receiving a maleta full of money. I don't know. Ah, pabago-bagong kwento, pabago-bagong issue. If they have even the slightest decency, mag-present na lang kayo ng ebidensya. Hindi yung puro kwento. Kwentong barbero naman. Ba? If meron talagang kaso against these people who you claim to have received luggage full of money from Zaldico and whoever else, right? Kung totoo man yun, asan yung ebidensya? Maglatag na kayo ng kaso. Ang dami kasing daldal eh. Ang daming kwento, ang daming iba-ibang opinion na lumalabas. If may merit yung kaso, lapagan nyo ng kaso. Di ba? Sa nangyayari, parang puro press release, puro press conference, puro kwento, walang pruweba. Kaya kayo antag dito, kaya kayo na sasampahan ng kasong cyber libel tsaka slander eh. Kasi puro daldal. Walang ebidensya. Maglabas kayo ng ebidensya. Patunayan niyo yung kwento nyo. Diba? Ang sabi nga, if you are confident in the facts, pound on the facts. Yeah. If you have evidence, present it. Let the courts decide. Okay? The court of public opinion isn't going to change anything. O siguro dahil wala kayong pruweba at gusto nyo lang manira ng reputasyon ng mga tao, kaya daldalan kayo ng daldal. Because anybody who has enough evidence to make a case would have already started with that. Diba? Wala. Puro press conference. Mali-mali yung mga kanakwento. Ang daming dagdag bawas. Tapos, ang nakakaloka, yung mga DDS paniwala pa rin. Wala na talaga yung critical thinking sa sa sistema nila eh. Basta pag sinabing ganito, in support of Sara Duterte, in support of Rodrigo Duterte, oo na lang. Wala nang tanong-tanong, wala nang question-question. Natatawa ako, meron akong nabasa sa threads na kesyo daw, bakit daw hindi nagagalit ang mga kakamping
nung binasura ng Sandigan Bayan yung graft and corruption case laban sa mga Marcos nung hindi na mabawi yung ill-gotten wealth. Sino ba nagluklok kay Marcos sa presidente? What did you expect would happen when you elected him as president? It wouldn't surprise me kung magbabago din yung mga history books natin at tatanggalin yung period ng dictatorship ng tatay niya. Na iibahin yung kwento ng batas militar. Yung mga libro na nagkwento ng mga experiences ng mga na-torture, nawala at namatay nung batas militar during his father's dictatorships, that's gonna be removed from the shelves, I tell you that. And they're going to rewrite history as if, it never happened. Because guess what? History is written by the victors. Okay? Kung sino yung in power at that time. And it can be rewritten. Ang dami pa ngang tao na buhay na nung nangyari yung martial law na ngayon nakalimutan na kung ano yung nangyari. Meron akong tito, DDS to. Nung election ng 2022, ang dami nilang sinasabi na kesyo golden age daw nung time ni Marcos, na mabuti pa daw nung time ni Marcos, wala daw kwenta yung mga Aquino, wala naman daw nangyari after ng revolution, blah, 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 blah. Ang dami na sinabi. And to a certain extent, I agree. Wala naman talagang nagbago nung after ng EDSA revolution eh. Power just changed hands, but the same puppeteers who controlled power are still the ones doing the controlling. Diba? So, ito nga tito ko to, talagang putak siya ng putak sa Facebook. Kaya sabi sa inyo, yung mga Facebook na matatanda, dapat nakahibalay eh. Even though matanda na rin naman ako, pero ibang klase yung tito ko na to eh. I don't speak to them anymore. I've cut connection to anyone who was or who is a DDS, okay? Walang pakialam kung magkamag-anak tayo. I refuse. Okay? I refuse to surrender my peace to you guys. Ayoko nang makipag-usap dyan dahil wala namang magbabago. Okay? So, anyway, dami niyang sinasabi, ganyan. Na kesyo, okay daw nung panahon ni Marcos, nung time ng di naman daw nangyari yung mga sinasabi ng mga tao na naging biktima ng batas militar, blah, 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 blah. Tapos, siya, kinakampanya niya, boto niyo, BBM Sara, BBM Sara. He was very, very vocal about that. O ngayon, bakit daw ang tahimik naming mga kakampink na ngayon na nangyari yung ganyan? Kasi kagaya nung nabasa ko sa threads, and sabi ko dun sa thread, actually, that's your fault. Okay? Huwag nyo kaming sisihin, huwag nyo kaming tingnan kung bakit hindi kami nagsasalita ang sinasabi nyo. Okay? Kayo bumoto dyan. Kayo nagluklok dyan sa pagiging presidente. Diba? Ang sabi nyo pa nga, hindi naman mananalo kung kinalaban ni Sara. Kaya, nag-unity team yung dalawa. Diba? Ipinanalo nyo si Marcos. Tapos ngayon na pagkatapos nyo gumawa ng kabobohan, kami kailangan na maglinis ng kalat nyo? You're asking us why we're not saying anything? It's because umpisa pa lang, election pa lang sinasabi na namin sa inyo. Diba? Nakinig ba kayo? Hindi, diba? Pinagtawanan nyo pa nga kami. Sinabi nyo pa, mga talunan kasi kami, diba? Mga alagad kami ng lutang. Weren't those your words? Tapos, ngayon, na nag-aaway yung inyong mga inidolo, yung mga iniloklok nyo sa posisyon, all of a sudden, it's our responsibility to clean up your mess? No, you clean up your own mess. Sasabihin niyo pa sa amin, kain suka kami? Kinakain namin yung sinusuka nyo? Sino nagsabi? The only reason we haven't asked for the impeachment of Ferdinand Marcos Jr. is because we want Sara to be impeached first. Okay? Kasi, bakit? Hindi kami tanga.
Pag naunang na-impeach ni Marcos, the Vice President takes over. Sino ba Vice President? Kahit na hindi natin nakikita. Kahit sa gitna ng mga sakuna at ng gulo, nandun sa Hague, sumusweldo para suportahan yung tatay niya. So, tanga ba kami na aalisin namin yung presidente para lang makaangkat yung vice-presidente? Yun ang gusto nyo mangyari. Kaya gusto nyo mag-ingay kami. Diba? Kaya gusto nyo unahin namin yung impeachment ni Marcos para hindi ma-impeach si Sara. And instead of impeaching Sara, you want her to become president. We're not stupid. Nung nagpalit ng leadership sa Senado, nung nag-mutiny yung kampo ni Alan Peter Cayetano. Sinabi ko na to noon nag-reply ako sa isang thread na sinabi ko na dapat mag-ingat si Sara Duterte kay Alan Peter Cayetano. Because ginawa nila yung pagbaliktad ng leadership sa Senado so that Alan Peter Cayetano can become Senate President. Okay? And so that, anong tawag dyan? Para mapigil yung impeachment trial ni Sara. Diba? That's the whole purpose of that, okay? To protect the Dutertes. But what you probably don't know or understand is, okay, ito yung hierarchy niyan. Pag na-impeach ang presidente, magte-take over ang VP. If not the VP, the Senate President. Okay? Now, sa history ng pagiging balimbing ni Alan Peter Cayetano, sa tingin mo ba, he's not going to try to take that power? Na hindi niya, instead na pigilan yung impeachment ni Sara, ay isulong niya pa para yung Senate President naman ang maging tagapamuno ng gobyerno? Be careful who you align yourself with because you don't know what they are capable of. Kasi kung tuso yan sa iba, tuso rin yan sa'yo. And if his own brother, Director Lino Cayetano, is able to say, do not vote for any Cayetano, diba? Including his sister Pia, into public office, that should say a lot. Kung yung sariling kapatid ang nagsasabing, huwag niyong iboto yung mga kapatid ko, that should tell you a lot. Okay? So don't come at us, okay, para maglinis ng pagkakamali niyo. You want Bongbong out? Latagan niyo ng kaso. File for impeachment. Provide evidence. Kasi yung kay Sara, may ebidensya Diba? Actually, siya nga mismo yung gumawa ng ebidensya because it's not only plunder cases. Hindi lang naman dapat yung pagkawala ng confidential funds ang usapan dito. It's the fact that on video, recording herself, okay, she threatened the life of a sitting president. Nakita nating lahat yun. Diba? Sinabi niya na ipapapatay niya yung presidente at yung first lady. That is treason. So, ang masasabi ko lang sa mga DDS, kung meron kayong ebidensya, maglatag kayo ng kaso. Mag-file kayo for impeachment kay Marcos. Don't wait for us kakampiks to do it for you. Marami kayong abogado, diba? Get Jamie Bondoc to do it. Kayo gumawa. Kayo nagkalat Kayo maglinis niyan. Diba? Dito lang kami, kakain lang kami ng popcorn habang pinapanood yung sarswela. Kayo ang magkagulo. Yung unity team nyo.